in us. Kaya nga yung kasabihan na what you are is God's gift to you, and what you become is your gift to God. Ngayon, ang isa pang alalahanin natin, mga kapatid, ang talino ay hindi binigay ng pare-pareho sa atin ng Panginoong Diyos. May mga iba dyan na extraordinary ang talent sila o intelligence. Yung iba naman, ordinaryo lamang. Yung iba, they're wise. The others, otherwise. Alam nyo, nung ako ay seminarista sa Divine Word Seminary, Tagaytay, meron ho akong classmate, although he was some years above me, but we were together in the same class. Itong seminaryan na ito, pagka nagle-lecture po yung professor, nagdo-drawing lamang po sa kanyang notebook. Pero pagka nagkakaroon po ng examination, alam po ninyo na perfect niya ang exam. At nung makita ko minsan yung kanyang report card, alam po ninyo, 4 na subjects, 100%. At ang pinakamababa na grade niya ay 97%. So he graduated summa cum laude, brothers and sisters. Well, ako po hindi naman ganun ka-talino. Kaya sabi ko, well, dadaanan na lang siguro sa pagandahang lalaki. kaya siguro sabi ko, well, hindi ako ganung summa cum laude, pero well, kamukha ko naman si Ariel Rivera. Pero matanda na po ako ngayon, kaya hindi na Ariel Rivera, kundi Ariel Oreta. Pero mga kapatid, ibig sabihin po na it does not depend on how astounding and how extraordinary your intelligence, but rather how you use your intelligence. At dito po tayo maging pare-pareho tungkol sa oportunidad. Alam po ninyo, may nag-graduate na isang estudyante na matalino. He graduated at the top of his class. At nung lumabas po na siya sa mundo, ay nagnegosyo siya, and he became a millionaire in no time. And you know what? He was able to amass more than 500 million pesos. At that time in 1980s, ito po napakalaking pera. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, itong taong ito, itong lalaki, nagtatago sa ibayong dagat. At hanggang ngayon, pinaghahanap ng mga otoridad. Bakit? Kasi ginamit niya ang kanyang talino para swindle yung mga bangko. And some of these banks were on the brink of bankruptcy. Now, my dear brothers and sisters, here is a man who was very talented, who was brilliant, but he used his intelligence in order to swindle and cheat the banks that almost went bankrupt. So mga kapatid, hindi ho sapat na ikaw ay matalino para ikaw ay gagaling. Kailangan din po, dapat gamitin mo ang talino mo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya po kayong mga hold-uppers, kayong mga nagpa 5-6, o bakit tumawa kayo? Siguro, o yung mga gumagawa ng mga illegal drugs, at yung mga illegal recruiters o lalong-lalo na ngayon, maraming mga ganito. Kahit na maganda ang inyong plano at matalino kayo, you have to use your talent and your intelligence for something good. So mayroon po tayong moral responsibility sa ating mga talino, mga kapatid. At tayo ay gagaling sa mata ng ating Panginoon.